Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayo sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Paano ba kumikilos ang Panginoon sa panahon na tayo'y dumaranas ng krisis? Maaring gamitin ng Panginoon ng isang krisis upang lalong mahayag ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang ating batayang talata ay naglalaman ng kwento tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Lazaro. Si Lazaro ay kapatid ni Maria at Marta na binabanggit sa Lucas Kabanatang 10, versikulo 38 hanggang 42. Sa Betania sila nakatira. Ang Betania ay mahigit na 2 kilometro mula sa Jerusalem. Nang magkasakit si Lazaro, ipinaabot nila ito sa Panginoong Hesus na noon ay nasa ibayo ng ilog ng Jordan, na may 16 na milya mula sa kinaroroonan nila. Mahal ng Panginoong Hesus ang magkakapatid. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sakit na ito ay hindi magwawakas sa kamatayan. Ibig sabihin, gagaling si Lazaro.
Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na si Lazaro ay natutulog, na ang ibig sabihin ay patay na siya. Sa Biblia, ang kadalasang pakahulugan sa salitang natutulog ay patay na ito. Sabi nga sa unang Tesalonica, Kabanata 4, versikulo 13 hanggang 14, Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Para sa mga mananampalataya, pagtulog ang katumbas o katulad ng kamatayan. Hindi lubusang namamatay ang mga Kristiyano. Sa takdang panahon, gigisingin tayong lahat sa langit. Hindi alam ng ibang alagad na patay na si Lazaro, kaya akala nila'y karaniwang pagtulog ang tinutukoy ni Jesus. 4 na araw nang patay si Lazaro nang dumating si Jesus. Nailibing na siya, kaya't imposible na siya'y mabubuhay pang muli. May paniniwala ang mga Hudyo na ang isang namatay ay maaari pang mabuhay kung 3 araw pa lamang na namamatay. Lumampas na si Lazaro sa gayong posibilidad, ngunit magagawang posible ng Panginoong Hesus ang anumang imposible. Wika nga sa Juan 11, versikulo 43 hanggang 44. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Ano ang naging bunga ng pagbuhay kay Lazaro? Wika sa talatang 45, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Kapag tayo dumaranas ng krisis, sa halip na tayo ay pagharian ng lungkot at kawalan ng pag-asa, dapat tayong magalak at tumanaw sa isang bukas na punong-puno ng pag-asa, sapagkat maaaring gamitin ng Panginoon ang ating sitwasyon upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. Crisis should make us excited toward endless possibilities. Ang wika nga sa awit kabanatang 30, versikulong 5, ang Kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang Kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang krisis ng ating buhay ay magagawa niyang palitan ng kagalakan para sa Kanyang kapurihan. Paano ba kumikilos ang Panginoon sa panahon na tayo dumaranas ng krisis? May pagkakataong hindi kaagad kumikilos ang Panginoon upang maganap ang lalong pinakamabuti. Ang hindi kaagad pagkibo ng Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam. Ang sandali niyang pananahimik ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Katulad nga sa nangyari kay Lazaro. Nang makaabot sa Panginoong Hesus ang kalagayan ng kanyang mahal na kaibigan, ay hindi siya agad nagpunta sa Betanya pagkat alam niya na patay na nga si Lazaro. Bagamat parte na ng kanyang plano na buhayin si Lazaro, ay nagpalipas pa siya ng 2 araw. At walang problema kung magpalipas man siya ng 2 o 4 na araw bago gawin iyon dahil hinihintay niya ang tamang panahon o pagkakataon. Nang ipinaabot ni Maria at Marta kay Jesus ang malungkot na balitang may malubhang sakit ang kapatid nilang si Lazaro, marahil iniisip nilang magmamadali ang Panginoong Jesus sa kanilang kinaroroonan sapagkat matalik niyang kaibigan ang magkakapatid na ito, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang wika nga sa Juan, kabanatang 11, versikulo 5 hanggang 6, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Kadalasan, kapag ang isang tao ay nasa malalim na krisis, ang karaniwang tanong niya ay himutok, ay pinababayaan na yata ako ng Diyos. Ganyan mismo ang nasa isip ni Martha.
Kaya't nang dumating ang Panginoong Hesus sa kinalilibingan ni Lazaro ay kanyang nasabi. Sa talatang 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Ang pangungusap na iyon ay punong-puno ng hinanakit at may diwa ng paninisi. Mahal tayo ng Panginoon. Kikilos siya sa panahong nararapat para sa ating kapakanan. Ang kailangan natin ay isang pananampalatayang handang maghintay, nagtitiwalang nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang wika nga sa Isaiah 60:22, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat dinirinig niya ang ating mga hinaing at tinutupad niya ang kanyang mga pangako na di niya tayo iiwan o pababayaan. May mga krisis na dumarating sa ating buhay na pinahihintulutan ng Panginoon upang makita natin ang kaluwalhatian, kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa panahon ng krisis ay manalig tayo sa Kanya, sa kanyang kapamaraanan at sa kanyang perpektong plano at timing. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat, Lord, sa gawain ito, Ama. Salamat sa umagang ito, Lord, na kami inyong biniyayaan, Lord, ng inyong napaka-importanting mensahe para sa aming kalakasan, para sa kabutihan po ng bawat isa sa amin. Lord, salamat na ikaw ay kasama namin sa lahat ng pangyayari sa aming buhay, Lord. Lalong-lalo na po, Ama, sa mga nakakaranas po ng krisis, Ama. Salamat sa inyong pangako na kayo ay aming kasama, na hindi ninyo kami pababayaan at hindi ninyo kami iiwanan, Ama. Ama, lubos po kami na nagpupuri at sumasamba. Lubos po kami, Lord, na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong habag at biyaya, Lord, na araw-araw ninyong pinararanas sa amin. Lord, kami po ay humihingi ng kalakasan at wisdom at ang aming pong mga pangangailangan sa araw na ito, Lord. Kayo po nawa, Lord, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa aming pong mga estudyante, sa mga manggagawa po na pumapasok sa kanilang mga trabaho, Ama. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng may mga karamdaman, Ama. Kayo po ang aming dakilang manggagamot, Lord. Only say the word and each and every one of us, Lord, will be healed. Ama, sa inyo lamang po kami umaasa sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. Kailangan po namin kayo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aming isinasamo at pinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo. Amen at amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And a friendly reminder sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Salamat po mga kapatid.